Tara at magpalit tayo ng password sa Gmail. So, ang una nating halimbawa is hindi ka naka-login. So, technically, naka-logout ka. Tapos, hindi ka makapasok kasi nakalimutan mo yung password mo. So, sige, punta tayo sa Gmail app. Piliin natin tong Google kasi nga ang Gmail ay pag-aari ni Google. Continue lang natin yan. Tapos, itype natin yung email address natin. Tapos, pindutin natin yung next. Tapos, piliin natin yung forgot password. Siyempre, mahigpit ang security ni Google. Patutunayan niya muna na ikaw talaga yung tunay na may-ari, yung gustong umaccess sa account na yan. So, ipagpalagay na lang natin na wala na talaga akong maalalang kahit na anong password na ginamit ko noon. So, select na lang natin yung try another way. Okay, so sabi niya is open the YouTube app on Juliet's iPad. So, chinek ko yung iPad ko kaso naka-logout na rin pala yung account ko na yan. Kaya naman, dito ulit tayo sa try another way. Sabi niya dito is get a verification code dito sa cellphone number na mayroong 03 sa dulo ng number. I-check mo yung dulo ng cellphone number mo kung match dito sa ending na sinasabi niya. Kung oo, mamili ka kung sa text or sa call mo gustong matanggap yung ipapadala nilang code. Tapos, ganyan ang itsura niya kapag ilalagay mo na yung code na natanggap mong text ng Google. Halimbawa naman, ang senaryo ay naka-login ka naman sa Gmail mo, pero gusto mong magpalit ng password. So, punta ka dito sa profile mo, sa upper right corner. Piliin mo ang Manage Your Google Account. I-swipe mo konti sa kaliwa para mapili mo itong Security. Scroll down mo konti dito sa may password. I-type mo yung password mo dito. Tapos, ayan na. Pwede mo nang palitan yung password mo sa Gmail mo. Ilagay mo dito yung napili mong bagong password. Tapos, ulitin mo ulit na i-type dito sa pangalawang box sa baba. Ito lang yung mga tatandaan mo pagdating sa paggawa ng password. Huwag mong gagamitin ang pangalan mo, birthday mo, ng asawa mong personal information o kahit sinong malapit sa'yo. Kasi madaling mahulaan yan. Prone ka sa hacking. Pwede kang mag-isip ng word na remarkable sa'yo or something na may malakas na impact sa'yo. Yung tipong mahirap mong makalimutan. Tapos, palitan mo yung ibang character niya. Parang ganito. Halimbawa, yung salitang Madagascar. Gawin mo siyang ganito. Tapos, lagyan mo na lang ng additional na special character tulad ng exclamation point. Ang rule naman sa Google na paggawa ng password ay minimum of 8 characters. May isang malaking letra o uppercase na tinatawag, isang numero at isang special character na katulad nga nung exclamation point or asterisk, mga ganyan. Ito pa ang isang mahalagang paalala. Kukumpletuhin nyo lagi ang recovery options nyo. Nandito yan sa settings. Pindutin ulit ang profile mo, yung letter dyan sa taas, tapos manage your Google account. Dito ka ulit sa security. Scroll down mo konti. Ayan, itong dalawang ito, ang recovery phone at recovery email. Itong email ko na ito is bago lang, tsaka more on pang sample-sample ko lang sa mga tutorials ko kaya hindi ko pa nalalagyan ng recovery email. Ang mga recovery options na yan ay literal na magsisilbi mong security para walang makalagin na ibang tao sa Gmail account mo. Kasi bago nila ma-hack or makuha ang Gmail mo, dadaan muna sila sa cellphone number mo or sa email mo na inilagay mo dito sa recovery mo. Kaya naman, mahalaga din na ingatan nyo yung cellphone number at saka yung email address na inilagay nyo dyan sa recovery. Kasi pag nawala nyo yung dalawang yan, tapos nakalimutan mo pa ang password mo, hindi mo na maa-access by your own. Kailangan mo nang humingi ng tulong sa Google Support. Okay, so kung computer naman yung gamit mong magpalit ng password, dito lang yan sa settings, sa right upper corner, tapos CO settings, tapos piliin mo yung accounts and import. Tapos ayan na, change password ka na. Okay, so doon na tayo sa signature, kung paano lagyan ng signature ang email mo. Dito lang yan sa general. Scroll down sa baba, tapos ayan, signature. Click natin yung create new, tapos pangalanan natin yung gagawin nating signature ng JBMC. Tapos dito sa katabi niyang box na mas mahaba, dito natin i-type yung pangalan natin. Pwede mo ring isama dyan yung contact number mo, company mo, tsaka address ng company mo. At pwede mo siyang i-customize. Palitan mo yung color ng text, yung laki or yung size ng signature mo. Tapos dito naman, bibigyan ka niya ng options kung kailan mo siya gustong gamitin. Tuwing magko-compose ka ba ng bagong email o tuwing magre-reply ka sa email sa'yo. Tapos, scroll down mo na siya dito sa baba para isave mo yung ginawa mong signature. Sige, sampulan na natin para makita natin yung ginawa nating signature. Ayan. Yung dash dyan, tanggalin na lang natin yan. Palitan natin ng thanks. Something like that.